Ang title ng isa-share ko sa inyo is, Now is Your Season of Breakthrough, Part 2. Okay. Ano ba ang breakthrough? May mga blessings po kasi na rightfully yours by virtue of the cross. Katulad ng by the stripes of Jesus you are healed. Ngayon ay rightfully ours kasi binayadan ng Panginoong Hesus talaga. By the stripes of Jesus. Ano pa? Jesus was made poor so that you will be rich. Rightfully yours yun. Kasi pwede namang bumaba si Jesus dito na mayaman pa rin pero hindi He chose to be poor. Bakit? So that you will be rich. Ito'y rightfully ours. Pero somehow, hindi ito nararanasan. At minsan yung mga hinihingi natin, na ayon naman sa kalooban ng Diyos, hindi pa rin matanggap. Para bang sarado ang pinto. Ano ang breakthrough? Ang breakthrough ay kapag ang pinto ay nabuksan. Kaya sa breakthrough, ang pupunta sa iyo ay hindi lamang blessings, kundi group of blessings. Hindi lamang sunod-sunod, kundi sabay-sabay. Kasi yung pinto na nabuksan Somehow, yung what is rightfully yours ay napigilan ng saradong pinto. Kaya nung siya'y nabuksan, nag-uunahan yun. Dahil matagal na yung naiutos ng Diyos sa'yo. Matagal nang sinagot ng Diyos. Once you prayed, ibinigay ng sagot, pero somehow, sarado ang pinto. Kaya breakthrough means nabuksan ang pinto. Kaya yung blessing nag-uunahan, nagmamadali, dahil yan ay talagang naibigay na naantala lang, na-delay lang. Now expect, kapag may breakthrough, itong nangyayari. Sa isang iglap, natanggap mo ang healing. In a moment, nawala ang depression. Biglang, ano gayon? Ba't katagal-tagal na akong lungkot na lungkot, biglang nawala. In one day, na-hire ka, na-promote ka, nakuha mo ang contract. In an instant, nabago ugali. Nung kung sino man. In an instant, relationship is restored. Yan ang breakthrough. Sinong may gusto ng breakthrough? Okay. That's why we are talking about breakthroughs. Last Sunday, pinag-usapan natin yung isang hadlang. Ano bang mga humahadlang sa breakthrough? Last Sunday, akin lang re-review. One of those things ay unrighteous way of offering. We found out that Satan accuses us in the court of God day and night. Satan, the accuser of the brethren, And if the accusation of Satan is valid, ibig sabihin, kung may karapatan si Satan doon sa kanyang inaakusa, then he can deny us of what is rightfully ours in Jesus Christ. Pwede niyang i-deny, i-delay, ang anumang talagang para sa atin. Bakit? Meron siyang legal na pinanghahawakan. So ang pagpapalang hindi tinatanggap may not be a timing issue. Yung ba sinasabi, hindi pa panahon, hindi pa panahon? No. It may not be a timing issue. It could be a legal issue. And we also discovered that our offerings are not just received by men on earth, but also received by Jesus in the spiritual realm. Ito yung matinding revelation Kasi akala natin, pag tayo nagdadala ng tithes, the church just receive your tithes. No. Simultaneous, at the same time na tayo nagdadala ng offering, tinatanggap din ng Panginoong Jesus yung offering na yun sa spiritual realm. Pero anong tinatanggap ng Panginoong Jesus? It is the motivation, it is our heart attached to the offering. Kaya naman, whatever was in our heart when we gave our offering is what was released in the spiritual realm. Kaya anong sinabi sa atin?
God loves us so much, kaya anong ginagawa ng Diyos? Pinupurify ng Diyos ang ating puso so that we can bring an offering in righteousness. Kaya yung last Sunday is part of the purification. At marami akong napakinig ng mga patotoo, at least two. Ano yung palang mag-asawa hindi nag-iimikan, ay narinig na kapag ka ikaw ay maghahandog sa Panginoon at naisip mong meron something against you, iiwan mo muna ang iyong handog. At makipag-ayos ka muna at saka mo dali ng handog pagkatapos. Ay di sabi nung isa hindi ho kami nag-iimikan. Anong ginawa? Ay mag-offering na ho. Ay anong ginawa mo? Ay di ako'y dumaan muna ho at akin munang, uy, kumusta ka ga? Nakipagkasundo muna mo ako. Bakit? Ay sayang pala ho ang offering pagka may daladala sa puso ang nagdadala. Kaya, we discovered na marami tayong offering o marami tayong mga tanim na kaya pala hindi umaani. Nung ating dinala ay iba ang attach o ang nakadikit na damdamin doon sa offering na yon. Kaya ngayon, make sure basta tayo nagdadala ng offering, whatever it is, tithes, offering, first fruit, tanim, basta kayo nagdadala, dadalhin mo yon, na iisa lang ang motivation. At ano yon? I love you, Jesus. Dinadala ko ito kasi mahal kita, Panginoon. Yun lang. Anything less than that is not acceptable. Paano po, Pastor, kung kaya ako nagtatanim, gusto kong umani? Okay lang yon, kasi yon naman ay promise. Pero uunahin mo pa rin, Lord, dinadala ko ito dahil mahal kita. Amen ba? Palakpakan muna natin ng Panginoon. Now we will go to number 2 na humahadlang sa mga breakthrough. Di ba gusto natin ng breakthrough? Naisip ko tuloy, ang dami-dami natin pagpapalang nandyan lang. Kasi ang dami na natin hiningi Ang dami na natin ang atin namang hinihingi, hindi man bawal, hindi naman laban sa kalooban ng Diyos. Bakit kaya wala ba? Okay, so let's go to number 2. Breaking of vows and covenants. What is a vow? A vow is a solemn promise made to God to perform or to abstain from performing a certain thing. Ang pangako ay isang solemn? Madamdamin ba? Isang seryoso na pangako sa Diyos na meron kang gagawin o meron kang hindi gagawin. Ano naman ang covenant? A covenant is a solemn binding agreement. Ang covenant ay yung kasunduan. Yung kasunduan nyo ng Diyos o nino man. Okay? Alam na ninyo ang meaning ng vows, Isang matinding pangako yan. Ang covenant, isang matinding kasunduan. Okay. Tulad ng offering na nare-release sa spiritual realm at the same time na ibigay mo sa lupa, ang mga vows o covenants na ginawa mo sa Diyos o sa tao ay legal agreements not only on earth but even in the spiritual realm. Kaya pag na-break mo ito, the enemy may build a case against the offender. Akala kasi natin, basta-basta lang yung mga kasunduan, yung mga agreement. Hindi pala. Yan pala yung pag ginawa mo sa lupa. Counted din yan sa spiritual realm. Malaking bagay pala yung kasunduan sa langit. Let's read this. 2 Samuel 21 verse 1. Now there was a famine in the days of David for 3 years, year after year. And David inquired of the Lord, and the Lord answered, it is because of Saul and his bloodthirsty house, because he killed the Gibeonites. Tingnan ninyo, may tagtuyo, 3 taon. Alam mo pagka yung mga pangit na nangyayari napakatagal na, i-consider mo rin na may ibang dahilan. 3 taon na tagtuyot. Tiniis nila yung unang taon. Tiniis ang 2 taon. Tiniis ang 3 taon. Maaari sila nananalangin na ng gusto, ang Israelita, pero walang nangyayari. Nag-aalala na sila. Ay, hanggang kailan ba ito? Pag ito'y nagdire-diretso, hindi maganda. At nakahalata na si David. Teka muna. Ibang ano na to ibang bagay na to Hindi ito pang karaniwan
Kaya pag kami nangyayari sa buhay ng Kristiyanong medyo matagal-tagal na, medyo i-consider mo din, baka iba na to. Kaya naman nagtanong si David. Sabi niya, baka may sumpang dumadaloy sa Israel Kaya nagtanong siya kay God. Ito ang maganda. Gusto ng Diyos na makabreakthrough ang mga anak niya. Kaya pag nagtanong ang kanyang anak kung bakit, parang may humahad lang sa pagpapala. Kung bakit matagal ng struggle, ay sasabihin ng Diyos ang reason. Kayong mag-alala. Hindi kayo iwanan ng Diyos na you don't know what's happening. Bakit? Kasi gusto niyang malaman natin at gusto niyang makabreakthrough tayo. At ito ang reason. Dahil ni Saul at ng kanyang pamilya, pinatay nila ang mga Gibeonites. Alam ba niyo kung kailan nangyari ito? 70 years ago. Pastor, anong issue kung patayin ni David o ni Saul ang mga Gibeonites? Anong issue doon? 2 Samuel 21 verse 2. So the king called the Gibeonites and spoke to them. Now the Gibeonites were not of the children of Israel, but of the remnant of the Amorites. The children of Israel had sworn protection to them. But Saul had sought to kill them in his zeal for the children of Israel and Judah. Yun pala. May covenant pala ang Israel sa Gibeonites. Kailan nangyari ito? 400 years ago. Sa panahon ni Joshua, ang tagal na noon. Let's go back to where it started. Tingnan natin, ano ba nangyari noon? Kasi meron tayong makukuha ditong aral. Ito yung mababasa sa Joshua 9. Pero ito ang storya. Pumasok na sa promised land o sa Kanaan ang mga Israelita. After walking the wilderness for so long, under General Joshua. Namatay na si Moses si Joshua na. Inatake nila ang Jericho. Bagsak ang Jericho. Sunod na syudad, Ai. Bagsak ang Ai. Sunod ng city of Gibeon or the Gibeonites. Nahalata agad ng mga Gibeonites. Teka, iba itong mga Israelita. Ay hindi lang ito barako. Itong mga ito'y sinasamahan ng kanilang makapangyarihan Diyos. Ay wise ang mga Gibeonites. Ay tayo makipagkasunduan agad sa mga yan. Ay alam naman ninyo ang utos ng Diyos sa mga Israel. Lahat ng nasa Kanaan ay kuhanin. Ay nasa Kanaan din ang Gibeonites. Alam mo ang ginawa nila? Ito. Sila ay nagkunwari ng mga manlalakbay. Nagpadala sila ng ilang tao sa kampo ni Joshua. Nagkunwari silang manlalakbay from far, far land. At pagkatapos ay nagkunwari sila na sila ay galing sa malayong lugar. Meron silang mga props. May dala silang mga lumang sako. Ang sinuot nilang sandalyas, yung sira-sira, mga luma. Nagdala sila ng wineskin, yung lalagyan ng kanilang mga fluids na lumang-luma para mukhang galing sa malayo. At pagkatapos, ang tinapay na dinala nila yung mga dry na at may mga amag para ang dating ang layo ng kanilang pinanggalingan. Kaya heto, Joshua 9 verse 6. And they went to Joshua, to the camp at Gilgal, and said to him and to the men of Israel, we have come from a far country. Now therefore, make a covenant with us. Nambobola, mga Gibeonites. Makipagkasundo na kayo sa amin. Kami naman hindi taga rito. Kami taga malayo. Inimbestigahan din naman ng mga Israelita kung totoo nga sinasabi. Joshua 9:14. Then the men of Israel took some of their provisions, but they did not ask counsel of the Lord. Nag-imbestiga naman. Abay, nakita nga iba. Yung tinapay, may amag na. Itaga malayo nga itong mga ito. Joshua 9:15. So Joshua made peace with them and made a covenant with them to let them live
And the rulers of the congregation swore to them. Iyan na. Nakipagkasundo na sina Joshua at sinabing, sige, kayo'y mabubuhay. Di namin kayo papatayin. Heto na ang istorya. After 3 days, aatakihin na nila yung sunod na syudad sa AI, nalaman nila, Gibeon pala yun. Wala na silang magawa. Nakipagkasunduan na nga ang mga leaders nila sa Gibeonites. And Joshua 9:19. Then all the rulers said to all the congregation, we have sworn to them by the Lord God of Israel, now therefore we may not touch them. May covenant na naganap 400 years ago. Covenant na hindi na inonor ni Saul. At ang naapektuhan ay sina David. The covenant was made 400 years ago. Anong inyong mapapansin doon sa pangyayaring yon? Ganoon ang pagpapahalaga ng Diyos sa kasunduan. Hindi ibig sabihin at matagal na ay pwede nang hindi gawin. Napakatagal na ng pangako ng Diyos sa atin. Through Noah, Abraham, Moses, David, at hanggang ngayon, tapat pa rin ang Diyos sa kanyang pangako. Pero pastor, ayon sa pagkakakwento mo, pumasok sa kasunduan sina Joshua kasi nilinlang sila ng Gibeonites. Valid ba yun? Merong disit eh. It does not matter. Buyer beware yan. Expected na susuriin mo, babasahin mo ang mga fine print sa kontrata bago mapermahan. Kapag ikay may papermahan, ay babasahin mo. Ay, hindi ko naman alam na ganyan na pinipirmahan ko. Aba, ay responsibilidad mo yun. Buyer beware yan. Kaya basta ikay pumirma, binding na yan. Napakahirap nang ipawalang bisa ang kontratang napirmahan. Napakahabang proseso niyan. Patutunayan mo pang pagkahaba-haba, magaling kung ang ebidensya mo'y sapat. Basta napirmahan na, nagkasundo na, binding na yan. Napakahirap ipawalang bisa. Ganyan ang pagpapahalaga ng Diyos sa kasunduan. Basta nangako ka, ay gagawin mo na. Kaya naman, dahan-dahan bago mangako. Dahan-dahan. Sa bilis namang mangako ng mga tao, lalo na nasa problema. Sa ospital, sa daming pangakong binibitawan dyan. Panginoon, gumaling lang ako. Ako'y talagang maglilingkod na. Ay gumaling, ay akala mo ganyan. Naalala pa yung kanya sinabi sa Diyos. Sa bilis mangako ng mga tao. Kapag may problema, Panginoon, palampasin mo lang ako sa problemang ito. Talaga ako'y magiging tapat sa'yo. Sa lahat ng mga utos mo. Lumampas sa problema. Akala mo kayo naalala, pang siya'y nangako. Sa bilis namang mangako. Kaya, bago ka mangako, sa Diyos, hinay-hinay lang. Pag nangako ka, isulat mo, lagyan mo ng date, i-frame mo, ilagay mo sa dingding para makita mo at maalala mong nangako ka. Bakit? Kasi, ino-honor ng Diyos ang anumang mga kasundo ang inyong nilagdaan kahit 400 years ago. Ngayon tao, isang linggo lamang nagkalimutan na Kaya sa batas ni Moses, makikita ninyo, ang pangako ng mga anak ay walang bisa maliban pagtibayin ng magulang. Ang mga pangako ng dependents ay no effect maliban sabihin ng ama o ng ina, sige, okay yan. Ang pangako ng asawang babae, no effect. Maliban sabihin ng asawang lalaking, sige, yan ay aking sinisigundahan. Okay yan. Bakit? To protect the people from harsh or from yung rash vows. Yung bang, para maingatan na bigla lang, ganon katindi. Kaya naglagay sila ng batas para maingatan sa pangako. I want to remind you,
Kung may mga struggles kang dinadaanan at medyo matagal na, i-consider mo, baka may pangako ka sa Diyos o sa tao na hindi mo tinutupad. Okay, pag-usapan natin si Jonah. Sino nakakakilala naman kay Jonah? Ito yung istoryang sikat na sikat. Dahil ito yung istoryang talagang kahirap talagang isipin. Pero naganap. Ano yon? Nilunok siya ng isda. Sino sabing hipon? Inutusan siya ng Diyos, si Jonah, na pumunta sa Nineveh. Alam niyo, ang Nineveh ay isang syudad na medyo marami ng kasamaan, di na makaya ng Panginoon tingnan. Sabi ni Lord, Jonah, warningan mo nga yung Nineveh, yung city of Nineveh. Alam mo naman ang ginawa ni Jonah, tumakas. Alam, maraming mga anak ng Diyos na kapag inutosan ng Diyos, pag sinabi, pumunta ka sa Lipa, sa Batangas na punta. Hanggang, sharean mo yon, hindi rin napunta. Imbitahin mo yon, hindi rin napunta. Yan si Jonah, tumatakas-takas. Paano siya tumakas? Sumakay siya ng barko, palayo sa Nineveh, pumunta siya sa Tarsis. At ito nangyari, sakay sa barko, dinaanan sila ng malakas na bagyo. Ang lakas ng hangin, ang lakas ng alon. Ang mga kasamahan niya sa barko ay kanya-kanya ng panalangin sa kanya-kanyang Diyos. Pinipilit nilang ibalik sa pangpang ang barko, wala silang magawa. Malapit nang masira ang barko. Pero ito, alam nilang hindi pangkaraniwan ang nangyayari. O bakit? Wala namang porkas ang pag-asa. Wala naman sinabi, bigla na lang. Kaya naman sabi nila, ano kayang dahilan? Hinanap nilang dahilan, tinanong bawat isa at nakita nila si Jonas. Nasa ilalim, cool na cool lang. Bakit? Alam mo, minsan yung mga guilty, parang cool na cool lang. Habang yung mga, sabi nila, ba't ka cool na cool lang? Ikaw bang dahilan? Ay, di nagtapat naman. Oo, ako'y tumatakas sa aking Diyos. Sabi nila, ano ba yan? Pinilit pa rin nilang iligtas ang barko, wala talagang mangyari. Sabi niya, ako ang dahilan. Kaya anong ginawa nila? Itinapon si Jonas sa dagat. Alam mo, isa kong nakita, pero this I will teach next Sunday by God's grace. Pwedeng maapektuhan ng kasalanan ng iba ang iba. Wala namang kasalanan yung mga nasa barko Si Jonah lang ang may kasalanan ay naapektuhan Kaya wag mo wala sa next Sunday. Yun ay breakthrough ng part 3. Pero ito pa ang aking nakita. Itinapon nila si Jonah sa dagat at tumigil ang bagyo. Kaya pag may nakikita kayong medyo, pagka itong nangyayari, maghanap ka sa bahay ninyo na maitapon. Itapon. Ay, huwag nyo gagawin nyo na. Baka may mag-report sa akin, Pastor, ako po'y tinapon sa bintana ng inay. At ano nangyari? Nilunok si Jonas ng malaking isda. At nanatili si Jonas sa tiyan ng isda 3 araw at 3 gabi. At anong naging resulta? Jonas 2 verse 1, nang magkagayoy, nanalangin si Jonas sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda. Sabi ko, kapag ka naman ikaw ay hindi pa napanumbalik ng Diyos sa Kanya sa pandemic, aywan ko na, pag ikay nasa ilalim na nasa loob na ng tiyan ng isda, palagay ko na may mananalangin ka na, Panginoon, nagsisisi na ako. At ito si Jonas, nanalangin na siya. Ano ang kaugnayan, pastor, ng story ni Jonah sa breaking of vows and covenants? Ito yon, Jonas 2 verse 7 and 9. Nangangaking buhay ay nanlulupaypay. Si Jonas na to Naalala ko ang Panginoon. Iyan. Sa daming Kristiyanong gayon, nung nanlulupaypay na, Panginoon. Nung malakas na malakas, wala lang. Nangangaking buhay nanlulupaypay, naalala ko ang Panginoon. At ang aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong templo. Iba talagang manalangin ng taong nasa problema. Iba. Talagang
Kaya kung gusto mong turuan ng taong manalangin, ayaw ko nang sabihin. Jonas 2 verse 9, ngunit ako'y mag-aalay sa iyo na may tinig ng pasasalamat, aking tutuparin ang aking ipinanata, ang pagliligtas ay sa Panginoon. May panata pala si Jonah. Aking tutuparin ang aking ipinanata. Ipinanata. Aking tutuparin ang aking covenant sa iyo. Meron pala silang kasunduan. O ano munang lesson? Huwag hintayin lunukin ng isda bago tuparin ang pangako. Anong makikita natin dito? May makikita ka sa pagkilos ng Diyos. Kumikilos si Lord dahil may kasunduan. Kaya mahalaga yung covenant. Ang kilos ng Diyos sa buhay natin ay dahil sa kasunduan natin sa Kanya o kasunduan ng mga ninuno natin sa Kanya o kahit ng ating mga spiritual father simula pa kay Abraham. Ang kilos ng Diyos ay dahil sa covenant. Okay, ganun ako kwento sa inyo. Bago ako magpastor, okay, talagang itinanong ko yung mga years kaya I think that was 2000, year 2000. So, ngayon ay 2021, so 20 years ago. Ako naman active sa church. Ako'y laging nasa church. Pero alam kong hindi ako pwedeng mag-preach dahil ako nga ay nauutal. Ang aking stage fright. Hindi ako pwedeng makapag-preach sa harap ng ganito kadaming tao. Ay, tunay na tunay. At alam kong hindi ako pwede. Hindi pwede. Pero, ako'y laging nasa church, ako'y laging nasa presence ni Lord. Sabi ko, whatever I can do, kung anong magagawa ko, eto na. Palagay ko, I think, sinusundo ko si Yaya noon na grade school pa siya dito sa school. At ako'y nasa sasakyan. Naghihintay ako doon. Bumaba ang presence ng Panginoon. Ako kasi noon, lagi akong laman ng mga convention, lagi akong laman ng mga, basta ako'y attend. Wala sa isipang magpapastor, wala sa isipang magpipreach, wala. Ang akin noon, I thought I will be, the financier of the kingdom of God. Gusto kong ang pangarap ko noon, ibigyan ng lahat ng mga pastor ng honor. Yun ang mga ko noon. So, heto na. Something happened. Bumaba ang presence ni Lord ng napakatindi. Sabi ko nga sa inyo, ako'y sanay sa presence dahil lagi akong laman ng mga sa sasakyan at ako'y nasa driver seat. At noong pagbaba ng presence, ako'y nagpakayuko-yuko. Sobra kasi ang tindi ng presence na parang ba pag hindi ka nuyuko, pag hindi ka yumuko, napakabastos mo. O parang pag hindi mo ginalang ang Diyos, parang may mangyayari, sobrang presence. At ako'y umiiyak na. Umiiyak na. Alam mo, bigla na sabi ko, yes Lord, basta kasama ka. And then, nalip up yung presence. Hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi ko alam kung ba't ko sinabi yun. May mga bagay na hindi mo naunawaan habang nangyayari. Sabi ko, ano kayo? Eto na. It happened doon sa weekdays. Hindi ko natanda. Miyerkules, Huwebes, hindi ko natanda. Pero ito nangyari. Kinausap ako ng pastor namin noon. At ang sabi, Brother Itaw, magturo ka sa Sunday, ha? Hindi nga ako pwedeng magturo. Elementary pa, utal na. High school pa, utal na. College, utal pa. Kaya kung ako'y mahabang magturo ngayon, pagpaumanhin na ninyo, sa tagal ka namang hindi nagsalita. Pero, meron din akong gustong mapatunayan. Gusto kong mapatunayan kung yun bang aking experience sa kotse, totoo. Was it true? Talaga ba ganyan kasi pagkakatapos ng karanasan mo and then wala ka na doon, para ano kayong nangyaring iyon?
Sabi ko naman, ba't naman ang timing na rin si pastor ng pagsasabing ako magpipreach after that experience? At eto na nga, gusto kong, sige na nga, papayag ako. Papayag ako. Talagang yung magtuturong Sunday service. Noon yung mga nagtuturo, nakabarong. Nagbarong ako. Hindi ko malimutan na may nagsabi sa akin, sabi, nakabarong pa eh. Anyway, at ako'y nagturo. I still remember, nandoon si Mama Ipe. Hindi ko malimutan kasi first Tanda ko pa ang title ng aking tinuro, Pag-asa. And I was not the same. Iba na. Ang tao, they are so... ako'y animated. Pagdating dito, parang basta ako'y nag-iba. Iba rin ang dating sa tao. Ang saya-saya nila. Pati ako'y masaya. Pag-uwi ko sa bahay, ang aking asawa nagbago din. Pinunasan niya ako. Napagkamalan akong puon. Everything changed. Yung dila akong nauutal, natuwid. Titingnan ko nga kung tuwid pa. You know, then I realized na nagkaroon ako ng covenant kay God. Nagkaroon ako ng kasunduan kay Lord. Kaya pala sinabi ko, Lord, sige. Parang, Lord, hindi ko alam ito. Siguro may pinapagawa ka. Hindi ko alam. Pero kung ano man yan, basta kasama ka. Aba, hiningan ko rin ng kondisyon si Lord. Nagkasunduan kami. At alam nyo, sasabihin ko sa inyo, wala akong tayo, wala akong ministry na hindi ako sinamahan ng Diyos. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Ino-honor niya ang anumang kasunduan. So, that was 2,000 years ago. Year 2000. 2,000 years ago. Year 2000. Okay, may lumapit sa akin. Babagong naboborn again lamang yung kanyang lola. Ay di naisama niya. Ay nagtanong sa akin, Pastor, ang aking lola ay nag-aalala kasi meron daw siyang panata. May panata doon sa, alam mo na yung mga sa relihiyon, napakadaming panata yung mga pupunta sa gayon, tuwing, ganyan. Alam na niyo ibig sabihin. Ay yung gadaw, tutuparin niya. Ay nakapanata siya. Okay, gusto ko munang bigyan kayo ng description. Atin mo nang yung mga terms, Pag sinabing covenant, it should be ayon sa Bible. Yung mga unscriptural covenant ay hindi dapat ipagpatuloy. Kung ikaw may mga panatang, ikaw ay mag-uurasyon sa anting-anting mo tuwing Biyernes Santo, ay huwag mong ipagpatuloy yun. Hindi yon yung panatang pinag-uusapan natin dito. Sa iba ka nangako doon. May mga panatang pupunta sa Dolores, tuwing hindi manliligo pag Biyernes. Tunay naman. Ay, matitinding panata yan. Wala sa Bible yan. Hindi yun ang pinag-uusapan natin, ha? Anumang panata mo na ginawa mo hindi sa Diyos at sa mga idols, hindi yon kasama. Okay? So, pag-usapan natin, ano ba yung mga covenants na pinapasok natin ngayon? Ano yan? Ready na ba kayo? Okay. Number 1, marriage. Ito'y napakatinding covenant, napakatinding kasunduan. Bakit? Ito'y kasunduan mo sa Diyos at kasunduan mo sa tao. Tingnan ninyo kayo naman ay naka-attend na ng kasal, at yung iba naman ay sila ikakasal. Diba? P1, nariyan ka ba? Si P1, nagtago? Okay. Anyway, pag ako'y nagkakasal, tatanungin ko, halimbawa, ikaw ba, Patrick, tinatanggap mo ba na maging asawa si... Okay. Si Micah. Sasagot yan,
Opo. Alam mo yung ginagawa nilang covenant na yun? It's covenant to God. Kaya silang nakaharap sa altar. Kaya nakatalikod pa sa audience. Pero pagkatapos noon, sige. Dahil tinanggap ninyo ang bawat isa bilang maging asawa, harap kayo sa bawat isa. Now, ano nangyayari dito? Covenant between the man and a woman. Nag-covenant kay God, mag-covenant naman yung dalawa. Yan na. Pagalingan na ng vows yan. Pagalingan na. Talagang kukuha na yan. Meron talagang yung mga vows, mas mahaba sa sermon ko eh. Meron namang maikli lamang. Just like yesterday, meron akong inattendan, ako'y ninong. Sabi noong guy you are not my best. Sabi ko, tindi naman noon. You are better than best. Sabi ko, saan yun nakuha noon? Kagaling. Abay, Patrick, gagalingan mo ngayon. Narito kasi P1. Nagpapaupo. Sige. Busy, kunwari. Ngayon talaga, malapit ng kasal, di may naiintindi. Hindi naman. Okay. So yan ay covenant. Alam ba ninyo, maraming pagpapala ang nahihinder dahil binebreak ang covenant? Maraming pagpapala ang nasaraduhan ng pintuan dahil sa unfaithfulness. Malakay 2:13 and 14. Another thing you do, you flood the Lord's altar with tears. You weep and wail because He no longer looks with favor on your offerings or accepts them with pleasure from your hands. O Tagalogin ko, ari pa, isang hindi ko gusto, ikay iyak ng iyak sa altar, ikay payagak na, at ikaw sigaw na. Bakit? Hindi ka na nakakatanggap ng pabor sa Diyos. Yung mga offering mo, yung mga dala mo, hindi na tinatanggap ng Diyos. Wala nang kasarap-sarap tanggapin. Kaya nga sabi ko sa inyo, our offerings, pag nilagay nyo sa box, tinatanggap yan ng Diyos. Kaya dapat tama ang puso. Pero dito, meron na namang issue. Bakit kaya hindi tinatanggap yung mga offerings na yon with pleasure ng Diyos? Bakit kaya? Malakay 2:14. You ask why. It is because the Lord is the witness between you and the wife of your youth. You have been unfaithful to her, though she is your partner, the wife of your marriage covenant. Hindi kasi naunawa ng mga tao itong covenant eh. Anong sabi dito? The Lord is the witness. Talagang noong ikay nagpakasal, nandoon ng Diyos. Kaya nga kayo humaharap sa Diyos at sa mga saksi. Kaya ako hindi naniniwala diyan sa secret marriage. Secret marriage? Hindi yun pwede. Walang marriage na secret. Talagang iya'y humaharap sa Diyos at sa mga saksi. Okay? The Lord is the witness between you and the wife of your youth. The wife of your youth. Kailangan faithful ka sa iyong wife, the wife of your youth, hindi sa youthful wife. Faithful dahil bata pa nung nagkaedad na medyo, kung saan magagaruti itong... Alam nyo, ilan na naman ang aking ikinasal, talaga namang kagaganda at kapupuging tingnan ng mga kinakasal. Pati na rin naman yung abay. Pati na rin yung abay. Pero ibig ko sabihin, talaga namang pag nagsalita doon talagang punong-puno na, kagaganda ka ng mga vows kagaganda ng mga naririnig ko. Sabi ko malapit na rin naman kami mag-anniversary. Ako'y naghihintay ng magaya Kagaganda ng mga pangako sa bawat isa. Why? Because they're so in love. Because they're so youthful. Kababata. Yan kaya pag medyo yung youth ay nababawasan na, ganun pa rin ba? That's why God made it a covenant.
Though she is your partner, the wife of your marriage covenant. Hindi na masaya si Lord na tumanggap ng prayers galing sa iyo, nawala na ang favor ni Lord sa iyo kasi you became a covenant breaker. Alam mo ang Panginoon, pag gumagawa ng covenant, tinutupad niya miski anong tagal na. Ina-expect ni Lord na tayo ganun din because we are Christ-like. Kaya maraming marriage noon ay matibay kasi alam nila na ang pinasok nila ay covenant. Kasunduan sa harapan ng Diyos at ng mga saksi. So this is the question. Kailan ba ako magpapakasal? Kasi yan ay mga tanong na malalalim eh. Ang dadaming sagot yan. Una muna, huwag kang magpapakasal dahil mura ngayon. Ay kahigpit naman ng mga reason ng mga ito. Ngayon ka magpakasal, mura ngayon. Ay bakit ilan lamang tao? Huwag ka rin magpakasal dahil nakaipon ka na sa gastusin sa wedding. Ito ang problema ng maraming kasal o maraming kinakasal. Pinaghanda ng wedding, hindi ang marriage. Pakasal ka pag alam mo na ang meaning ng covenant. Pag ready ka nang mag-commit. Pag pwede mo nang tingnan sa mata ang iyong asawa kahit maputi na ang buhok mo. Pero si JA1, ikakasal din yan eh. At sasabihin ni Dexter, mamahalin kita kahit anong kulay ng buhok mo. Okay, natutuwa dito sa mga batang ito. Pero wala kayo nagsisimula dito eh. Pagkababata pa eh. Ngayon eh. Anyway. Kaya naman, ang paghandaan ay ang marriage, ha? Iisa lamang ang aking hinihingi. Ikaw ba'y talagang ready na mag-commit? Ito'y commitment. Anong ibig sabihin? Covenant ito, kasunduan ito. Sinasama mo ang Diyos dito. Ha? Ready ka na ba? Pag sinabi ng, yes, pastor. O, sige, magpakasal na kayo. Eh, yun ang gagastusin sa wedding. Bahala ng mga ninong. Okay, number 2. Yung marriage kasi napakatinding covenant yan eh. And we know kung ano ang marriage, ha? It is between a man and a woman. Kapag hindi ganon, it's partnership. Don't call it marriage. Okay? Hindi kasama si Lord doon. So number 2, the contracts or the agreements you entered into. Marami ang mga kontratang yan eh. Marami ang mga kasunduang yan. Katulad ng yung mga bilihan sa lupa. Ay, sa dami ko naririnig. Pinangakuan si ahente ng 5%. Nung nagkabilihan na, 2% na lang ang binigay. Alam mo yung mga agreement, kahit pa yan na hindi nakasulat sa papel, ay, nasabi mo na ang iyong salita eh. Meron naman, ang usapan, sabi sa agent, sige, itong presyo ha, ayan, 5% kayo. Wala nang wala nang magpapatong, ayan ang presyo. Bagay tinalaman na may-ari, mas malaki pang kinita ng agent kaysa sa kanya. Hindi rin sumunod sa usapan. We are living in a world ng mga covenant breakers. Kahit pa walang kasulatan, pero may ipinangako ka na, gawin mo na. Ito, talagang ayaw na ayaw ng Bible ito. Yung magko-co-maker ka. Usually, okay, hindi naman tayo nagko-co-maker eh, pero ito usually, pag sinamahan mo yung may nangangailangan, sinamahan mo kung kanino man, expected, nagagarantiyahan mo yun. Eh bakit? Sinamahan mo eh. Hindi naman yun bibigyan kung wala ka. Parang hindi ka tutulungan kita. Vice! Lagi si Vice na pupunta. O wag na si Vice, lagi si Vice eh. Pastor Eric, ari pa utangin mo. Pagkagaling mo naman. Hindi ko kilala yan eh. Ari, bakit pa utangin mo? Pag ya'y pinautang ni Pastor Eric, ang ibig sabihin niya, sagot ka. Bakit? Ang lakas ng loob mo magsama eh. Abay, wala naman ako sinabi. Ay, liliwanagin mo.
Bago ka pumunta doon, Pastor Eric, meron ako sasama diyan. Ako'y nagmamagaling laang ha, nagmamagaling laang ako. Ako'y, pero bahala ka, hindi ko sagutin yun. Uunahan mo. Huwag yung pupunta ka doon, bakit? Yan ay kultura na maaaring walang salita, pero may salita. Proverbs 6 verse 1 and 3. My child, if you have put up security for a friend's death or agreed to guarantee the death of a stranger. Verse 2. If you have trapped yourself by your agreement and are caught by what you said. Verse 3. Follow my advice and save yourself, for you have placed yourself at your friend's mercy. Now, swallow your pride, go and beg to have your name erased. Kapag ikaw ay napasama sa kasunduang hindi mo kayang tuparin, gawin mo ng lahat, magpakumbaba ka na, sabihin mo, alisin mo ako diyan sa kasunduang yan, hindi ko na kaya. Magpakumbaba ka na. Okay, merong istorya. May nagbenta ng kalahati ng lupa nila. Kalahati ng lupa. Bago magbayadan, nagbago ang isip na nagbebenta. At ang ibinenta ay yung the other half. Hindi yung half na gustong bilhin. Binili pa rin. I mean, pwede namang hindi niya bilhin. Binili pa rin. Pero masama ang loob. And he was very vocal about it. After some years, lumapit ang nagbenta at humingi ng tawad sa pagpapalit ng lupang binili. At pinatawad naman. This is the point. Why make a big fuss about it? Pwede namang meron din naman siyang reason Bakit niya binili? Alam pala niyang iba nang binibili niya. Why make a big fuss about it? Bakit siya humingi pa ng sorry? Kasi, you have trapped yourself by your agreement and are caught by what you said. Natatrap tayo sa ating mga napagkasunduan. Natatrap tayo sa ating mga sinabi. So just make sure pag may sinabi ka, huwag kang matrap sa salita mo. Kaya naman yung iba ay sa gagaling. Ay, di kayo sabi ninyo. Teka muna, wala mo ko sinasabi. Hindi ako sabi ninyo, di kayo kasama ko pa. Wala mo sinasabi. Kasi tinatrap sa ating salita. So make sure na pag may sinabi ka, alam mo kung ano sinabi mo, para huwag kang matrap sa iyong salita. Nakukuha ba niyo ako? Bakit po yan yan po ba talaga nakaka-apekto sa pagpapala ko? Oo Kasi our God is a covenant-making God. A faithful to His promise and to His covenants. At tayo ina-expect na tayo ganun din. Kaya merong verse na nagsasabi, let your no be no, let your yes be yes. Okay. Contract ng employer at employee. James 5 verse 4. Look, the wages you failed to pay the workers who mowed your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. O sa Tagalog, ang mga sweldo ng mga hindi mo pinasweldong manggagawa ay umiiyak laban sa iyo. At ang iyak ng mga manggagawa ay nakarating sa tenga ng Diyos na makapangyarihan. Anong napasin niyo dito? Sinong dumadaing? Sinong dumaing? Ang empleyado lang ba? Ang empleyado lang ba na hindi nabayadan ang dumadaing? No. Dumadaing din sa Diyos ang perang hawak ng employer na dapat ibayad sa manggagawa. Dumadaing ang pera. The wages are crying out. Siyempre, hindi nyo naririnig yon. Sa spiritual nangyayari yon. Kaya ito'y malimit nangyayari yung mga nag-abroad. Lagi nang yun ang istorya. Yun daw, pinirmahan nilang kontrata dito, pagdating doon, hindi binibigay yung tamang sweldong na pagkasunduan. Pero dito man, ay ganun din. Talagang ibigay sa manggagawa ang dapat ibigay, ang kanilang SSS, pag-ibig, ano pag PhilHealth, magnininong sa kasal, nahingi ng pira. Hindi na pala kasama yun. Ano pa? Of course, bonus. Alam nyo, ito pa, meron namang binibigay, pero late. Wag naman. Kung anong napagkasunduan, kung ang sweldo binibigay weekly, kung ang sweldo binibigay kinsenas, kung binibigay pagkatapos sa isang araw, ibigay.
Kasi habang nagtatagal yon sa iyong bulsa, umiiyak yung perang yon. Sabi ng pera, alpasan mo ako! Ito'y para doon sa naggawa. At naririnig yun ng Diyos. Kaya the longer na dinedelay ang pasweldo, the longer na malakas ang sigaw ng pera. Pera has a voice. Money is a very spiritual thing. And this time, money is crying out for judgment kasi hindi binigay yung money doon sa nagtrabaho. A sound na pwedeng magamit ng accuser laban doon sa employer. Kaya naman, ito yung mga contracts, mga agreements. Kayo marami pa kayong alam, yung mga napagkasunduan. Katulad ng magkita tayo sa Jollibee, ha? Yun ba'y kasama pa? No, yung something na talagang kayo'y nagkasundo. Alam mo namang So ano pa yan? Number 3, yung una, marriage. Number 2, contracts. Ito number 3, yung pledge. Awit 76 verse 11. Mamanata ka sa Panginoon mong Diyos, tuparin mo ang mga iyon. Magdala nawa ng mga kaloob ang lahat ng nasa kanyang palibot, sa kanya na nararapat pag-ukulan ng takot. Praise God, kayong mga nagpe-pledge, ha? There is really a blessing for those na nagpe-pledge. Dahil sabi dito, mamanata ka sa Panginoon mong Diyos, tuparin mo ang mga iyon, magdala nawa ng mga kaloob. Kaya maraming mga pledge na nangyari dito sa church, mga subwoofer, ganyan. At saka, ewan ko, kayo yata'y nakapag-pledge pa rin doon sa aking sasakyan na talaga ako'y nasorpresa. Kung meron pa akong hindi napapasalamat, napapasalamatan, maraming salamat sa inyo, ha? So, pag-usapan natin ito. Ano pa ang ating mga pledge? Tiles, Basta noon lagi tayo nagpapa-pledge. Oh, yeah, ito. Ang ating lead wall. Okay? So, anong ating pag-uusapan dito sa pledge? Pag ikaw ay nag-pledge, tuparin mo. Pag hindi binigay, nagkakaroon ng butas ang accuser. Nagkakaroon ng pinanghahawakan si Satan na pwede niyang madala sa court of heaven. Kahit hindi na kailangan ang pledge, bakit ko naman ibibigay? Nakabili na. Bibigay mo pa rin. Bakit? Kasi ikaw ay nag-pledge. Kasi nga mamanata ka sa Panginoon mong Diyos, tuparin mo ang mga iyon. Tuparin mo ang mga iyon. Wala naman sinabing, mapuwera. Ang sinabi, pag ikay namanata, tuparin mo. Walang mapuwera. Walang maliban. Magdala nawa ng mga kaloob ang lahat ng nasa kanyang palibot. Honor your promise and God will honor His. Siya ang magpo-provide ng seed for pledge para may maitanim ka at may paramihin ng Diyos. Pag ikaw ay nag-pledge, ay tuparin mo. Kahit ang purpose ng pledge ay natapos na o naantala. Kailangan mo pa rin ibigay ang pledge. Bakit? Meron na akong subwoofer para ano pa, ba't ko pa ibibigay? Kasi nga, nag-pledge ka. Hindi dependent ang pledge mo sa kung anong nangyayari. Ang pledge ay dependent sa iyong pagbibigay ng pledge o pangako. Kailangang tuparin mo yon. May nag-pledge kasi, parang sa Zoom ko yata sinabi, nung sa ating Wednesday service, nasabi ko, we are planning to buy a certain land. Meron tayong bibiling lupa. They medyo excited na, sige, mag-pledge na tayo. And then, last Sunday, may lumapit sa akin at binibigay yung pledge para sa lupa. Sabi ko, yain na. Kasi hindi naman itinuloy yung pagbibenta sa atin. Alam mo, sabi niya sa akin, Pastor, kahit na kasi na-pledge ko na yan. She understand what pledge means. Kapag nasabi mo na, gawin mo na. Bakit? Huwag nating ituring ang Diyos na tao lang. Na basta naisipan mong wag tuparin, ang pangako mo sa Kanya ay okay lang.
Huwag mong isipin ang Diyos ay kakapareho mo lang o kapareho lang ng pangkaraniwang tao. Hindi siya ganun. Do not be a covenant breaker, be a promise keeper. Sabihin mo, I am a promise keeper. Napakahalaga ng pagpapahalaga, o napakataas ng pagpapahalaga ng Diyos sa covenant. Genesis 12 verse 2. Ito ang covenant niya kay Abraham. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Kung gagawin ng Diyos na si Abraham na great nation, anong dapat mangyari? Siyempre, dapat magkaanak siya. Ito ang problema, matanda na si Abraham, tapos matanda rin ang kanyang asawa. Baog pa sila. Paano ito gagawin ng Diyos? Paano ginawa ng Diyos ang kanyang pangako? By making a covenant with Abraham. Kaya napakatinding ng covenant. Kapag merong gustong gawin ng Diyos, siya gumagawa ng covenant. Ano ibig sabihin? Wala siyang gagawin kung walang kasunduan. Alam mo ba kung paano sila nagko-covenant noon? Naghahati sila ng hayop. Hahatiin. Okay? Dinadala sa slaughterhouse. Dahil nahati lang. Tapos dadaan sila doon. Ako'y nangangako, yung aking sinabi gagawin ko. Ako'y nangangako, ha? Dadaan sila doon. Yun may hinating baka, merong hinating, basta hinati. Kaya ang tawag doon, they cut a covenant. Alam mo ba noong ang Diyos ay nangako kay Abraham, gumawa siya ng covenant? Ang tawag doon, unconditional covenant. Kasi siya lang ang lumakad doon sa hinating hayop. Siya lang ang lumakad. Anong ibig sabihin? Ito'y unconditional. Wala kang gagawin. Basta ito'y sisiguraduhin ko. Wala akong hinihingi sa iyo. Basta ako'y nangako, gagawin ko ito. Akong gagawa nito. Ika'y magiging malaki, dakilang bansa. Now, meron namang yung covenant na conditional. Dalawa. Nag-usap. Dalawa ngayon ang lalakad doon. Halimbawa, yun nga pwedeng gawin eh. Halimbawa sa kasal. Yung mga baboy na nakabitin, kunin mo na. Hatiin, ano? At lalakad doon yung dalawa. Ako'y nangangako na itong aking pakakasalang nito. Ay talaga namang ako'y magkukumit dito. Kahit maputi na ang buhok nito, magpakulay siya kung ano man. Pero talagang pupunta rin naman yung babae. Ako'y nangangako na itong mapapangasawa kong ito. Ngayon ay walang tiyan, kahit ito'y magkatiyan. Ito'y aking mamahalin. Yun. Alam mo yung ibig sabihin ng ginagawang yon? Pag hindi ko ginawa ang aking pangako, matulad ako sa bakang ito. Ang tindi, ano? Oo. Ay, pwede ka kung hindi na lumakad sa baka. Nagbubulalo na lamang ako at yun na rin. Kaya, ang kasundo ay hindi basta-basta. Ha? Huwag ninyo. Simula ngayon, magkaroon tayo ng ibang pananaw sa kasunduan. Kailangang maliwanag, alam mo ang pinapasok mo. At alam mo, every good thing God does for us is based on His promise and on His covenant. Kaya malimit makipag-covenant ang Diyos sa tao upang magawa niya ang kabutihan. Makagawa siya ng kabutihan sa tao. Kasi pag covenant na, inoobliga na ng Diyos ang kanyang sarili na gawin yun. Napakadaming pangako ng Diyos sa inyo. Tingnan ninyo yung mga pangakong iyon. Obligado ang Diyos na gawin yun. God gave you the power to get wealth, to establish His covenant made to your forefathers. Napakadaming covenant yan, napakadaming kasunduan. Pero now that you understand kung ano ang tindi ng dating ng covenant sa Diyos, ng kasunduan, ng mga matitinding pangako, now that you know, ina-expect ni Lord, ganon din ang dating sa iyo ng iyong mga pangako. Pati yung mga papasukin mo pa. Kaya ngayon, itong ating gagawin. Maraming mga pagpapala ang nahadlangan kasi ang kaaway nagkaroon ng legal right na ito ay pigilan. Kasi lumapit siya sa court of heaven at sinabi niya, Panginoon,
Yung inyong anak na iyon, sa galing mangako, kung mangako akala mo'y nabili lamang ng tinapay sa bakery walang kadating-dating, ay hindi naman ginawa. At nandito ang righteous judge, na dinalhan ng complaint. At because He is a righteous God, nagsasabihan siya, wag mo lang sasaktan. Na-devour na. Kaya yung mga pagpapala hindi nakarating. Marami ang covenant na yan ha. Marriage, be faithful, contracts, pledge, at saka kung ano pang inyong mga napasukan na kasunduan. Okay? Hihingi tayo ngayon ng tawad sa mga covenant na binrake natin. Kung ikaw ay hindi naging faithful sa asawa mo, oo nga at napatawad ka na, ngayon may kaunawaan ka, hihingi ka ng kapatawaran sa Diyos, specifically dahil iyong binrake ang covenant na ginawa mo, nakasama ang Diyos. Malaking bagay yun sa Panginoon. Ibe-break natin yun. Kung ikaw ay may mga pangakong tinalikuran mo, may mga kasunduang binago mo ang usapan. Binago mo. Hindi, ang sabi mo 10% hindi, sabi ko 5. Hindi. Binago mo. Hingi mo ng tawad yun. Kung gusto mo, balkan mo pa. At magpakumbaba ka. Bakit? Para maalis ka sa trap ng iyong salita. And I pray, simula ngayon, mag-iingat ka na sa lahat na papasukin mong kasunduan. Okay? So, bibigyan ko kayo ng panahon. Hihingi tayo ng tulong sa banal na Espiritu kasi baka hindi na nyo nalimutan ng iba. Baka akala ninyo ayos na ayos, yung pala marami na kayong mga pangakong binitawang hindi nyo nagagawa. Hihingi tayo ng tawad. Okay? Close your eyes. Bow down your heads. Manatili na lang kayong nakaupo. O Panginoong Diyos, ayaw po naming manakaw, madelay, mahinder ang aming mga pagpapala. Gusto po naming maranasan ng breakthrough. Yung napakabilis, sunod-sunod, sabay-sabay, group of blessing na nag-uunahang pumunta sa amin because those answered prayers had been given long time ago. The time we prayed, ibinigay mo na, pero somehow there are things that hindered them from coming to us. At Lord God, kung ito po ay mga covenants and vows na aming ginawa at aming sinabi na hindi namin natutupad o hindi namin tinupad, humihingi po kami ng tawad. Holy Spirit, ipakita mo sa amin kung ano yung mga pangakong yon. Yung mga kasunduang yon, lalo na yung pinangako namin sa iyo, Panginoon, na ginawa namin ng basta-basta lang. Dami naming sinabi na sa iyo. Lord, kung meron dong specific na pwedeng panghawakan ng kaaway o pinanghahawakan na ng kaaway, sabihin mo sa amin, Panginoon, upang mahihingi namin ng tawad. Holy Spirit, help us. Help us. Patawad, Panginoon, kung hindi ako faithful sa wife of my youth, patawad. Patawad, Panginoon, sa mga pledge na hindi ko na binigay. Itinuring ko ikaw na parang tao lamang. Nangako ako pero hindi ko ginawa. Patawad. Patawad, Panginoon, sa mga pinasok naming kontrata, kasunduan, na talagang in the first place nung pumasok ako, wala akong intensyong sundin. Patawad, Panginoon, sa mga bigla akong pagbabago ng mga presyo, na hindi na yun ang napagkasunduan, pagbabago sa mga napag-usapan, patawad. Patawad, Panginoon, sa mga pinangakuan ko na hindi ko natupad. Patawad. Patawad, Panginoon, sa mga sinabi ko sa iyo
Ang dami ko nang sinabi sa iyo, Panginoon, na gagawin ko, na hindi ko nagagawa. Patawad, Panginoon. Patawad. At Panginoon, tulungan mo kami na maging tapat sa iyo, katulad ng pagiging tapat mo sa amin. Tulungan mo kami, O Holy Spirit, empower us to do what we have promised to you. Lord, yung mga simpleng sinabi namin, lagi kaming dadalo at hindi namin ginagawa, patawad. Yung mga simpleng sinabi namin, maglilingkod kami sa iyo at hindi namin ginawa, patawad, Panginoon. Itinuring ka naming hindi mataas na Diyos, na napakabilis naming i-break ang aming mga pangako sa iyo, patawad. Patawad kung kami man ay nanghila pa ng mga tao upang ikaw ay suwayin at hindi rin sila tumupad sa mga pangako nila sa iyo. Patawad. Panginoon, tunay na pinagpala mo kami sa mga tanim na aming itinanim sa iyo. Ito iyong ibinalik ng marami dahil ikaw ay tapat sa iyong pangako. Kaya Panginoon, patawad kung kami man, Lord God, ay hindi tumupad sa iyong mga commandments. Patawad. Patawad. Oh Father God, I plead the blood of Jesus. Linisin mo kami sa aming mga kasalanan. Linisin mo kami sa aming mga sinirang pangako. Binirek na mga kasunduan sa iyo. Linisin mo, Panginoon, ang aming kasalanan na hindi pagtupad sa aming mga pinangako sa iyo at sa tao. Linisin mo ito, Panginoon, ang dugo ng Panginoong Yesus. Humihingi kami ng tawad, kami nagkamali. Patawad. And cleanse us with the blood of Jesus, that cleanses us of all our sins, transgression, and iniquities. Cleanse us, O God. And now, Satan, I rebuke you. Lahat ng mga pinigilan mong pagpapala dahil sa mga kasunduang hindi namin tinupad noon, dahil sa mga pangakong hindi namin nagawa noon, at ito ay ginawa mong iyong dahilan upang pigilan ang aming mga pagpapala, now I rebuke you in Jesus' name. Let loose of those blessings. At ngayon, by the power of the name of Jesus, binubuksan ko ang pintuan ngayon at aking inuutusan ang mga pagpapalang ito. Come on, pumunta ka sa mga anak ng Diyos. Pumunta ka sa mga anak ng Diyos kung saan inutusan ka ng Diyos upang pumunta doon. Now, I declare breakthrough sa buhay ng mga anak ng Diyos. I declare breakthrough in Jesus' name. I am declaring breakthrough sa mga relasyon. I am declaring breakthrough sa finances. I am declaring breakthrough sa health. I am declaring breakthrough sa ministry. I am declaring breakthrough sa negosyo. I am declaring breakthrough sa career. I am declaring breakthrough sa schooling. I am declaring breakthrough sa employment. I am declaring, ikaw na napigilan ng iyong promotion, napigilan ng iyong increase because of the covenants that was broken, the promise that was not kept. I am declaring, dahil ikay nilinis na ng dugo ng Panginoong Yesus, aking dinideklara ang increase sa buhay mo, ang promotion sa buhay mo, in Jesus' name. Oh, lahat ng mga gawa ng kaaway, anumang mga sa halip na pagpapalay, ang lumusot pa ay devourer. Ngayon, I am declaring, lahat ng pangdedevour, lahat ng pagkain, paglamon, pagsakmal ng mga pagpapala ng Diyos, kung ito man ay sa health, kung ito man ay sa relasyon, kung ito man ay sa finances, kung ito man ay sa anumang area ng buhay namin, I am declaring in the name of Jesus, I declare restoration. Restoration ng lahat na nawala. Restoration ng lahat na joy na nawala. Happiness na nawala. Kapayapaan na nawala.
Lahat ng mga fear na pinapasok mo sa puso ng mga tao, ngayon ay ina-uproot ko at inaalis ko. Wala ka ng karapatan na maglagay ng takot at pangamba sa mga anak ng Diyos dahil ang seguridad at ang proteksyon ng mga anak ng Diyos ay nasa kamay ng kanilang Panginoon. Ang Panginoong nagmamahal sa kanila at tapat sa pangako. Now I am declaring in the name of Jesus, kakaibang pagpapala ngayon ang dumadaloy sa mga anak ng Diyos because those covenants had been covered and cleansed by the blood of Jesus. Lahat ng mga pag-break doon, yon ay nabayadan na ng dugo ng Panginoong Jesus. And now, ang mga anak ng Diyos ay may karapatang tumanggap ng pagpapalang rightfully theirs. Now I declare, instant healing be upon you. I declare promotion and increase. I declare health in Jesus' name. Be upon you and 1,000 generations in your family, and your children, and your children, and your children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. He is for you. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family, in your children, your children. I am declaring, yung mga mahal mo sa buhay na para bagang napakaganit ng paglapit sa Panginoon. I am declaring, inaalis ko ngayon ang mga pintuan, inaalis ko ang mga hindrances, and I am declaring ng pangako ng Diyos na kapag ang isa sa pamilya ay naligtas, lahat ay maliligtas. Ang iyong magulang ay ligtas. Ang iyong anak ay ligtas. Ang iyong mga apo ay saved. Ang iyong mga kamag-anak ay saved. Ang mga kapatid mo ay ligtas. Ang mga tiyo-tiya mo ay ligtas. Ang buong angkan mo ay saved. Lahat na miyembro ng pamilya, we claim it in Jesus' name. For a very long time, ikaw ay merong sinesharean, meron kang pinagpe-pray, pero parang hindi tumatalab. May sasabihin ako sa iyo, because the blood of Jesus has cleansed you of that sin. Now, humanda ka, be-breakthrough yan. Ang mga lalapit sa Panginoon, pamilya. Pamilya. Why? Because the favor of God is now coming to you everywhere, on your side, behind you. His favor be upon you and 1,000 generations in your family, in your children, in your children, in your children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. He is for you. He is for you. He is for you. Ang pagpapala ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, hindi lamang sa iyong anak, hindi lamang sa iyong pamilya. Ang pagpapala ng Diyos ay dumadaloy sa iyong henerasyon, sa iyong henerasyon, sa iyong henerasyon. Ang iyong apo, ang anak ng iyong apo, maglilingkod sa Diyos, maglilingkod sa Diyos. Bakit? Ang pabor, ang pabor, ang pabor, ang pabor. His favor, may His favor be upon you and 1,000 generations in your family, and your children, and your children, and your children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your
May breakthrough ka sa holiness. Sa holiness. Ang mga bagay na lagi na lamang pumipigil sa iyo upang hindi mo magawa ang kalooban ng Diyos, ngayon, putol na yon, and you are going to break through. You are going to break through. Hindi lamang ikaw, kundi ang iyong buong pamilya. I am declaring breakthrough, breakthrough, breakthrough. He's for you, 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 He's for you. We sing, I sense this. May nakawala sa bondage ng depression. May nakawala sa bondage ng kalungkutan. Ang alam mo, it's a mental health issue na. Di mo malaman kung bakit. Alam mo namang hindi ka dapat malungkot, nalulungkot ka. Nakawala ka ngayon. Naputol ang bandage na yan. Naputol ang kadenang yan. Oh, I am declaring, I am seeing family being united. Pamilyang nagmamahalan. I am seeing nare-restore ang mga relasyon sa pamilya. Nare-restore ang mga relasyon sa mga magkakamag-anak. I am seeing revival. Marami ka ng mga iniinbita na noon ay hindi pumupunta. May mga sinesharean kang parang hindi maunawaan. Ngayon, hinog na hinog sila at ang pabor ng Diyos dumadaloy ngayon. Oh, I sing the word anointing. Ito ang kailangan, anointing. Pagsama ng Diyos sa lahat mong ginagawa. And you are going to experience this. I am declaring matinding anointing sa lahat na ginagawa mo. Whether it be the ministry, whether it be the business, whether it be schooling, whether it be career, ano man ang ginagawa mo, I declare anointing of God in Jesus' name. Now let me pray. Father God, we thank you. We know, Lord God, what is rightfully ours. Ginawa ito ng Panginoong Yesus, ibinigay sa amin. Because He came to give us life and give it abundantly. Kaya, Panginoon, salamat sa pagre-reveal sa amin ng mga bagay na humahadlang dito at sa patuloy na pagre-reveal. Thank you, Father God. We're so excited and we're expecting so much, God, because we know ang pinto ay nabuksan. And we are experiencing breakthrough. 2021 is the year of breakthrough. 2021 is the year of open doors. 2021 is the year of restoration. 2021 is a very amazing year. And I declare victory, victory sa lahat ng area ng inyong buhay. This I declare and I pray in Jesus' name. And everybody say,